Hello, everyone. Welcome to our official new host orientation. In this orientation, I will explain everything na kailangan nyong malaman bilang bagong host. From requirements, quotas, beans, live data, agency benefits, rewards, and even mga strategy kung paano ka mas mabilis lalago. So, gusto kong siguraduhin na pagkatapos nitong video, malinaw na sa'yo kung paano ka kikita dito, paano ka mag-grow as a host, at paano mo ma-maximize yung opportunity dito sa Bigo. Let's start with the basics. Your requirements as a host. Unang-unang kailangan mong maintindihan ay yung dalawang major requirements para maging qualified ka for salary every month. So, first, we have the total hours requirement. Kailangan mong makompleto ang 40 hours in 1 month. Pero hindi ibig sabihin nito na pwede mong i-live straight 2 days yung 40 hours or sa isang upuan lang. Kasi may rules tayo on how hours are counted. Okay? Ikalawa, the active days requirement. So, bukod sa 40 hours, kailangan mo ring maka 15 active days. Ang isang active day is equal to minimum of 1 hour live. So, if less than 1 hour ka nag-live sa isang araw, hindi siya counted as 1 active day. Kaya hindi sapat na marami kang hours in 1 day, kailangan mo ng consistency. Dito pumapasok yung importance ng spreading your content throughout the month. Next, let's proceed to the very important part of this lecture, and that is how live hours are counted. Ngayon, this is the part na pinakamadalas hindi naiintindihan ng mga new host, kaya makinig ng mabuti. Sa Bigo, may minimum and maximum counting per day. So minimum counted per day is 1 hour, maximum counted per day is 3 hours. Meaning, kahit mag-live ka pa ng 5 hours, 8 hours, or kahit buong araw, ang papasok lang sa live data mo per day is 3 hours maximum. Example, nag-live ka ng 45 minutes, that is equivalent to 0 hour counted and 0 active day. Nag-live ka ng 1 hour, equivalent to 1 hour counted and 1 active day. Nag-live ka ng 10 hours, that is equivalent to 3 hours counted and 1 active day. Kaya hindi recommended yung biglaang 10-hour live kung ang goal mo ay mabuo ang 40 hours. Mas mahalaga ang consistency kaysa long hours in one setting. Now, let's talk about live data. So, ito ang pinaka-importanting section. Lahat ng kailangan mong i-monitor, your number of hours, your number of beans, your active days, ay makikita mo sa live data. So, dito mo rin makikita kung ilang oras na ang naihahabol mo at kung ilang beans na ang total mo. So, importante talaga na i-check mo ito everyday para aware ka kung pasok ka pa sa timeline ng quota mo. Kailan nagre-refresh ang live data? So, ang live data mo ay nagre-reset every month. It starts at 12 midnight, first day of the month, and ends at 12 midnight, last day of the month. Pagkatapos ng cut-off, everything resets to 0. So, kung ano man yung hindi mo na kompleto, hindi siya nakikarry over sa next month. Fresh start lagi. Okay, so meron tayong special benefit kapag mataas ang beans mo. Kung nakaabot ka ng 150,000 beans or more in a month, bababa ang required hours mo from 40 hours to 30 hours only. Ibig sabihin, kapag mataas ang support na nakukuha mo, mas magaan ang number of hours na kailangan mo. Ngayon, let's talk about the most important question. Paano nga ba kumita sa Bigo? Simple lang. Every time na may magsisend sa'yo ng gift, yung gift na yon ay nako-convert into beans. At yung beans na yan, pwede mong i-cash out. Iyan ang magiging salary mo. So, the more gifts equals the more beans equals the more salary. Now, dahil nasa agency ka, hindi lang beans ang kinikita mo. Meron ka ring additional na agency fee. Depende sa quota na marireach mo. Meron tayong binatawag na gracing period for new host. Kapag bago ka pa lang, within your first 3 months, mababa pa ang requirement mo. Minimum 2,000 beans, bayad ka na. Mas mababa ang pressure, mas help sa agency para ma-establish ka. Pero ito ay hanggang 3 months lang.
Pagdating ng fourth month, mas mataas na ang expectation. You must reach 6,000 beans. Kapag below 6,000, wala kang agency commission for that month. Kaya napaka-critical ang first 3 months mo. Ito yung pinaka-easy to grow period mo dahil bago ka pa sa system. Now, why the first 3 months are the most important? Sa first 3 months, nasa recommended section ka pa. Ibig sabihin, lagi kang lumalabas sa dashboard ng app. Meron kang new host badge, kaya natural na maraming viewers ang curious sa'yo. Ito ang pinakamagandang chance para i-build ang viewers mo at i-build ang gifters mo. Pero pagdating ng fourth month, wala ka ng newbie badge. Kaya mas mahirap na lumabas sa recommended kung wala ka pang stable viewers or supporters. Now, how gifts boost your visibility? Every time someone sends you a gift, kahit maliit na gift lang, napupunta ka sa hit list. Ibig sabihin nito, mas lumalabas ka sa explore page. Nakikita ka ng ibang viewers. At mas nag-i-increase ang chance na may pumasok pa na bagong tao sa live mo. Pero kung wala kang gifters and wala kang na-build na group, walang magbuboost sa live mo, lalo na pagdating mo sa fourth month. So, wag kang mag-focus sa isang tao lang. Ang ganda kung may major gifter ka, pero hindi dapat nakadepende ang future mo sa isa. Mas stable kung marami kang supporters kaysa isa lang ang malakas. So sa simula, wag muna kayong puro about quota. Hindi pa kayo stable sa viewers at hindi pa kayo kilala ng mga tao. Explore muna kayo, ipakita nyo muna yung personality niyo. Once na meron na kayong nabuong support group, may nabuo na kayong regular viewers, gifters, or gifts will follow. Okay, tips how to grow on Bigo Live. Kung kaya mo, mag-live ka 2 to 3 times a day. Iba't ibang oras. Para makita mo kung anong oras ka may pinakamaraming viewers. Kapag nahanap mo na yung peak hours mo, doon ka na mag-focus consistently. Why hosting is a life-changing opportunity? So, ang isa pang pinakamagandang part sa pagiging host, hindi mo na kailangan mag-travel, mag-commute, magbiyahe araw-araw. Wala kang fixed schedule, wala kang boss na sisigaw sa'yo, wala kang kailangan suotin na uniform. Nakaupo ka lang sa bahay, naka-aircon, naka-makeup, comfortable. At pinaka-importante, walang income limit. The more you stream, the more consistent you are, the more you improve your content and appearance, the more you earn. For example, may host dito sa Bigo na 1 million beans quota per month, kumikita ng 500,000 pesos. May host na 100,000 beans per month, kumikita ng 50,000 plus pesos. Kung masipag ka, pwedeng double or triple pa dyan ang kita mo. Ang income mo dito, ikaw ang may hawak. Kung mas masipag ka kaysa sa iba, mas malaki ang kita mo. Habang bata ka, habang maganda ka, may aura ka, may talent ka, i-grab mo na yung chance. Hindi lagi dumarating ang ganitong opportunity. So, yun muna lahat for now. Lahat ng effort mo dito, hours, consistency, pag-aayos mo, pakikasama sa viewers, lahat yan may equivalent na income. At ang kagandahan pa, dahil nasa agency ka, aside from your converted beans, meron ka pang sahod at incentives coming from the agency itself. As long as masipag ka at consistent, lalaki at lalaki ang income mo. Welcome to Prime Talent Agency, and I'm excited to see your growth. Happy streaming!